Magandang araw po sa inyong lahat. Isang panibagong araw, panibagong kwento na naman po ang inyong mapapakinggan. Ang kwento natin sa araw na ito ay tungkol kay Jose Mari, isang binatang ipinanganak na pilay. Nasanay sa paggamit ng saklay, isang mabuting tao ang binata. Mabait, masunurin sa kanyang ina, isang di pansining tao sa kanilang baryo. May isa siyang kaibigan, si Walter. Isang araw, habang nanonood siya ng basketball, may nakilala siyang isang matandang babae. Ito ang nagbigay sa kanya ng isang itim na baso. Ang matandang yun ay namatay ng araw ding yun. Ano kaya ang magiging papel ng bagay na yun sa buhay ng binatang pilay? May kinalaman kaya ito sa pagsalakay at paggasik ng takot ng mga aswang sa baryo? Ano ang kayang gawin ng binata para masolusyonan ang kinakaharap na problema ng lahat? May laban kaya siya sa mga aswang gayong siya ay may karamdaman? Sasagutin natin ang lahat ng yan. Pero bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isak para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kapapalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Jose Mari anak, buti naman at nakauwi ka na. Saan ka na naman ba galing ha? Pasensya na po nay, di na po ako nakapagpaalam. Ang tagal niyo po kasing dumating eh. Kasi nagka-aberya yung jeep na sinakyan ko. Ang tagal bago umandar ulit, kaya natagalan din ang pag-uwi ko. Ayos lang po nay. Napansin ni Nanay Pilar ang lungkot sa muka ng anak. Halos di makatingin si Jose Mari sa kanya. Saan ka na naman ba galing? Huwag mong sabihin sa bahay na naman ni Karen. Hindi sumagot si Jose Mari. Yumuko lang siya at dahan-dahang tumango. Opo nay. At tulad ng dati, hindi mo na naman siya nakausap ano? Opo. Anak, pakiusap ko lang. Tama na. Huwag ka nang bumalik doon. Ayokong nakikita kang nalulungkot ng ganyan, anak. Tanggapin mo na lang na hindi kayo para sa isa't isa ni Karen. Tama po kayo, Nay. Matagal na rin po buhat nung nililigawan ko siya. Pero wala eh. Hindi niya talaga ako gusto. Sino ba naman kasi ang magkakagusto sa katulad kong pilay? Wala naman akong halaga dahil sa kapansanan kong ito. Tumayo si Nanay Pilar. Lumapit sa anak at marahang hinaplos ang buhok nito. Kita sa mukha niya ang sakit na nadarama para sa anak. Anak, hindi sa katawan nasusukat ang halaga ng isang tao. Kapag totoo ang pagmamahal, tatanggapin ka kahit paanong kapansanan mo. Baka hindi lang talaga si Karen ang para sa iyo, anak. Pero darating din yung babae na makikita ka, hindi dahil sa kapansanan mo, kundi dahil sa kabutihan ng iyong loob, anak. Tama po kayo. Kaya po simula sa araw na to, hindi na po ako babalik sa bahay ni Karen. Ayoko na rin pong marinig ang panlalait ng tatay niya sa akin. Ano ka mo? Nilalait ka ni Ruben? Opo, madalas. Aba, walang yang taong yun ha. Pati ba naman may kapansanan hindi pinapalampas? Hindi ba niya alam na pwede siyang kasuhan sa ginawa niya? Hayaan niyo na po, Nay, tapos na ho yun. Ang mahalaga, natauhan na po ako ngayon. Napabuntong hininga si Aling Pilar bago marahang niyakap ang anak niyang si Jose Mari. Mahigpit, mahaba, puno ng pangunawa at pag-aalala. Kaisa-isa na lang itong natitirang alaala
ng yumaong asawa at ang tanging dahilan kung bakit patuloy siyang lumalaban sa hirap ng buhay. Sa bawat pagbuntong hininga ay may dalang bigat, ang bigat ng pagiging ina at ama sa loob ng isang simpleng tahanan. Kung siya lang ang masusunod, hindi niya hahayaang si Josemarie ay maiwang mag-isa sa kanilang bahay. Kung pwede lang niyang iwan ang lahat, ang palengke, ang gulayan, ang mga suki niyang madalas tumawad para lang bantayan at gabayan ito, ay gagawin niya. Pero hindi niya kayang gawin yun. Kailangan niyang kumayod. Kailangan niyang itaguyod ang kinabukasan nilang dalawa. Araw-araw siyang nagbubuhat ng mga bayong ng gulay, ampalaya, kamatis, repolyo at talong mula sa baryo patungong palengke. Mahaba ang biyahe, mabigat ang dala, pero mas mabigat ang pangarap niyang mabigyan ng maayos na buhay ang anak. Gusto niyang makapag-ipon, kahit pabarya-barya lang, para balang araw ay makapasok si Josemarie sa kolehiyo. Hindi niya maaatim na habang buhay ay nakikita ang anak na naglalakad sa lansangan. Pilay at tila pasan ang buong daigdig. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay lang ang pinanghahawakan ni Aling Pilar. Hindi dapat mawalan ng pag-asa ang anak niya. Dahil habang siya ay nabubuhay, gagawin niya ang lahat. Basta't wag lang mawala ang pag-asa ni Josemarie sa sarili at sa buhay. Nay, punta po muna ako sa basketballan ha. May laro kasi si Walter ngayon eh. Manonood lang po ako. O sige anak, basta ba laging mag-iingat sa lakad, Josemarie. At talagang inunahan mo pa ako sa linya ko ha? Ikaw talagang bata ka. Iyon po kasi ang lagi niyong sinasabi kapag nagpapaalam po ko eh. Sige po nay, alis na po ako. Baka wala na po ako maabutan dun eh. O sige na, huwag ka magpapaabot ng gabi ha. Opo nay, babay po. Naglakad na siya palabas ng kanilang bahay. 5 bahay lang ang pagitan ng bahay nila sa court. Matatagpuan ito sa dulo ng kalye, tabi ng kalsada. Pagkarating niya doon ay naupo siya at pinagmasdan ang mga naglalaro at si Walter. Habang abala siya sa pagmamasid, ini-imagine niya ang sarili na siya ang naglalaro. Mula sa pagpasa, sa pagdidribol at pag-shoot ng bola, at higit sa lahat, sa kanyang imahinasyon. Buo ang katawan niya. Tumatakbo siya, tumatalon, kasama siya sa laro. Tinatawag ang pangalan niya at tumatawa silang lahat. Sa loob ng munting sandali, nakalaya siya mula sa limitasyon ng kanyang katawan at sa bigat ng katotohanang hindi niya kailanman mararanasan ang mga yon dahil ipinanganak na siyang pilay at hindi makalakad ng maayos kahit buo naman ang paa. Pero sa imahinasyon, hindi siya naiiba. Isa siyang manlalaro, kaibigan, bahagi ng laro. At sa mga sandaling yon, sapat na yon para ngumiti siya ng kahit na konti. Maya-maya pa, isang matandang pulubi ang biglang lumapit kay Josemarie. Payat na payat ito, may bit-bit na sira-sirang bayong at balot na balot ang katawan sa lumang jacket kahit tirik ang araw. Dahan-dahan itong lumapit at huminto sa tapat niya. Bigla na lang itong nanlimos sa binata ng pagkain. Napakamot pa sa batok si Josemarie. Wala rin siyang dalang pagkain, pero ayaw niyang palampasin ang pagkakataong makatulong. Dinukot niya ang bulsa ng kanyang lumang shorts at inilabas ang 1 pirasong lukot na 20 pesos. Yun ang huli niyang pera.
Nako, pasensya na ho kayo ah. Wala rin ho akong pagkain eh. Pero ito na lang po oh. Last money ko na po to. Pero makakabili pa rin po yan ng kahit ilang pandesal. Sige na po, kunin nyo na. Tinitigan lang siya ng matanda. Sa kadahan-dahang tinanggap ang pera, ngumiti ito at nagpasalamat. Bago pa tuluyang umalis ang matanda, ay may ibinigay ito sa binata. Isang basong kulay itim na may kakaibang ukit sa gilid. Hindi sana ito tatanggapin ni Josemarie, pero dahil ayaw niyang mapahiya ang matanda, ay tinanggap niya ang bagay na yon. Sabi ng matandang babae, ay pasasalamat yun sa kanyang kabutihan. May lamang tubig ang baso. Inutusan siya ng matanda na inumin yun. Salamat po Lola, pero hindi naman po ako nauuhaw eh. Ngunit ipinagpilitan ng matanda na inumin ang tubig. Kaya naman, walang nagawa ang binatang pilay, kundi inumin yun. Hindi na siya nag-inarte pa, ni hindi inisip na baka marumi ang tubig na kanyang ininom. Inubos niya ang laman ng baso. Napangiti ng malapad ang matanda. Tapos ay umalis na ito. Ipinatong niya ang baso sa upuan. Naagaw ang pansin niya nang lumapit sa kanya si Walter. Dala ang bola na pinapatalbog-talbog pa nito sa simento. O pre, nandito ka na pala. Kanina ka pa ba dyan? Kararating ko lang halos. Hindi ka man lang sumigaw na nandito ka na. Ikaw talaga, oo. Kasarap ng laro nyo eh. Ayoko namang makabala. Nakaano ba ako? Cheerleader na tatawag sa'yo. Pambihira ka. Sige na. Usap na lang tayo mamaya. Huwag kang aalis dyan ha. Tatapusin ko lang itong laro. Sayang ang pustahan eh. Baka manalo. Talaga? May pusta sa laban nyo? Oo eh. Kung manalo kayo, libre mo ako ha. Oo ba? Basta, i-cheer mo ako. Loko-loko ka talaga. Sige na, maglaro ka na. Natawa na lamang si Josemarie sa kakulitan ng kaibigan niyang si Walter. Kahit anong lungkot o pagod ang nararamdaman niya, laging may baong biro si Walter na agad nagpapagaan ng kanyang pakiramdam. Para bang natural na sa kaibigan ang maging masiyahin at palabiro. Si Walter ang itinuturing niya na tanging kaibigan. Kasama niya sa hirap at ginawa mula pa noong sila ay nasa elementarya. Magkasama silang lumaki, magkaskwela mula grade school hanggang high school, at palaging magkasangga sa lahat ng laban sa buhay. Kapag may nang aaway sa kanya, si Walter ang unang sumusugod para ipagtanggol siya. Hindi ito natatakot at palaging handang tumayo para sa kanya, anuman ang mangyari. Dahil sa matibay nilang samahan at dami ng pinagdaanang pagsubok, hindi na lamang kaibigan ang turing ni Josemarie kay Walter. Para na yung tunay na kapatid. Nagsimula na muli ang laro. Masaya at masigla ang lahat. Ngunit si Josemarie ay biglang nakaramdam ng matinding tawag ng kalikasan. Naiihi siya, kaya't dahan-dahan siyang tumayo mula sa inuupuan at naglakad papunta sa gilid ng court, kung saan may bakanting lugar at ilang punong maaaring pagtaguan. Habang papalapit siya sa gilid, napansin niyang may papalapit na malakas na ingay mula sa kalsadang malapit sa court. Paglingon niya, isang jeep ang rumaragasa, mabilis at tila wala sa kontrol. Paulit-ulit ang pagbusina nito, malalakas, sunod-sunod. Biglang nanlaki ang mga mata ni Josemarie. Ang mismong direksyong tinatahak ng truck ay siya ring kinatatayuan niya ngayon. Gusto niyang tumakbo, umiwas, pero hindi niya magawa. Pilay siya.
wala siyang sapat na lakas para makatakbo palayo. Jose Marie! Takbo! Tumigil ang laro. Tumigil ang lahat. Ngunit ang binatang pilay napako sa kanyang kinatatayuan. Napapikit na lang siya nang maramdaman ang dalawang kamay na tila tumulak sa kanya. Nagmulat siya ng mga mata at may nakita siyang kakaiba. Tumilapon siya sa kaliwang bahagi. Agad na tumakbo si Walter upang suriin ang kalagayan niya. Maraming gasgas at sugat ang binata. Ngunit nakahinga ng maluwag si Walter nang makitang buhay ang kaibigan at nakadilap ang mga mata. Diyos ko! Diyos ko! Ayos ka lang ba? Jose Marie! Oo. Ayos lang ako, Walter. Pero yung matanda, may nagligtas sa aking matanda. Ano? Sino? Paanong... Itinuro ni Jose Marie ang ilalim ng jeep kung saan nakaipit ang matandang pulubi. Nagulungan ito. Maraming dugo ang nagkalat sa lupa. Itinulak niya ako. Hindi ako nasagasaan. Hindi ako tinamaan. Tinulak niya ako. Tila naguguluhan ang binatang pilay na si Jose Marie. Hindi niya na kayang sabihin ng maayos ang kanyang gustong sabihin. Si Walter ay nalilito na rin sa kanyang mga sinasabi. Pero kahit na ano pa man yun, ang mahalaga sa kanya, nakaligtas ang kanyang kaibigan. Inakay niya ito papunta sa court at doon ay umupo sila. Binigyan niya ito ng tubig upang kumalma. Ano nangyari? Hindi ko maintindihan eh. Iniligtas ako ng matanda. Itinulak niya ako. Ang bilis ng pangyayari, Walter. Kawawa naman siya. Nagdahil sa akin, namatay siya. Huwag mo sisihin ang sarili mo sa nangyari sa kanya. Ilang sandali lang, matapos ang nakakabinging sigawan at pagkagulat ng mga tao sa paligid, dumating ang mga pulis at agad isinara ang bahagi ng kalsadang pinangyarihan ng aksidente. Nilapitan nila ang driver ng jeep na tila lutang at halos hindi makapagsalita. Ayon sa paunang investigasyon ng mga otoridad, nawalan ng preno ang sasakyan. Habang abala ang mga pulis sa lugar ng insidente, tahimik na inaalalayan ni Walter si Jose Marie papauwi sa kanila. Hindi man siya pisikal na nasaktan. Ramdam ni Walter na matinding takot at trauma ang iniwan ng pangyayari sa kanyang kaibigan. Pagkarating sa bahay, agad silang sinalubong ni Aling Pilar. Nang makita ang anak na namumutla, agad itong niyakap ng maigpit habang humahagulgol. Nabalitaan na rin kasi nito kung ano ang nangyari. Diyos ko! Ang anak ko! Paulit-ulit niyang hinahalikan ng anak sa noo, sa pisngi. Parang gusto niyang tiyakin na buhay pa ito, na totoo ngang hindi ito kinuha ng kapalaran sa araw na yon. Tahimik lamang si Jose Marie habang yakap ng ina. Hindi pa rin siya makapagsalita. Sa isipan niya, patuloy pa rin ang pag-ikot ng eksena, ang tunog ng busina, ang paparating na jeep, ang sigaw ni Walter. Salamat, Diyos ko. Salamat at hindi mo siya kinuha sa akin. Kung may nangyari sa anak ko, hindi ko kakayanin. Patuloy ang hikbi ni Aling Pilar habang mahigpit pa rin ang pagkakayakap sa anak. Ramdam ni Jose Marie ang panginginig ng katawan ng kanyang ina. Isang inang halos mawalan ng ulirat sa pag-aalala. Auntie, mukhang kailangan po niya ng pahinga. Baka mas mainam po kung mahiga na muna siya. Tumango si Aling Pilar habang pinapahid ang luwa sa kanyang pisngi.
Maingat niyang inilalayan si Josemarie papasok sa bahay. Tahimik lang ang binata, pero kita sa mga mata niya ang takot na hindi pa rin lubusang nawawala. Pagkaupo sa kama, naupo si Nanay Pilar sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Anak, okay na ha? Walang masamang nangyari sa iyo. Huwag ka nang masyadong mag-isip. Kung may mararamdaman kang masakit o masama, magsabi ka lang sa akin ha. Nandito lang ako, anak. Nay, akala ko po, katapusan ko na po kanina. Napayakap muli si Aling Pilar. Wala na siyang masabi. Hinaplos niya ang likod ng anak habang hinahayaan itong umiyak. Patawad po, Nay. Patawad po kung pinag-alala po kita. Wala yon. Ang mahalaga, ligtas ka at buhay, anak. Buhay nga po ako. Pero nakokonsensya po ako dun sa nangyari sa matanda. Ano ka ba, Josemarie? Kagustuhan ni Lola na iligtas ka. Kaya sana wag mo sayangin ang pangalawang buhay na ibinigay niya sa'yo. Tsaka aksidente yun eh, walang may gusto sa nangyari. Tama si Walter, anak. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Hindi mo kagustuhan na nangyari. Biktima ka rin. Kasalanan niyo ng driver. Eh kung bakit hindi ini-inspeksyon ng sasakyan bago gamitin sa kalsada? Josemarie, pag-iingat ka na sa susunod ha. Oo, pre. Natuto na ako. Parang bigla ko na-realize kung gaano kaikli at kahalaga ang buhay. Hindi ko makakalimutan ang itsura ni Lola kung paano niya ako iniligtas. Tapos, siya ang nasagasaan. Siya ang naging anghel mo, anak. Anghel na isinugo para iligtas ka. At minsan, kahit masakit, may mga taong dumarating para ipaalala sa atin kung gaano kahalaga ang bawat segundo sa ating buhay. Kaya nga, simula ngayon, gamitin mo yung pangalawang pagkakataon sa tama. Gawin mong makabuluhan ng bawat araw. Para sa kanya, para sa sarili mo, at para sa lahat ng nagmamahal sa'yo. Tama ka, Walter. Pangalawang buhay ko na to. May dahilan siguro kung bakit ako nabuhay. Lumipas ang ilang araw at muling bumalik sa normal ang takbo ng paligid. Nabalitaan niyang nailibing na ang matandang babae sa sementeryo malapit sa kanilang lugar. Tahimik at payak daw ang naging burol. Halos walang kamag-anak na dumalo, kundi ilang kapitbahay at mga taong nakasaksi ng kanyang kabayanihan at ang asawa nito. Wala nang iba pa. Isang hapon, nagdesisyon si Josemarie na dalawin ang puntod ng matanda. Nagsuot siya ng simpleng puting polo at nagdala ng munting bulaklak, isang maliit na palumpon ng mga daisy. Tahimik siyang pumasok sa sementeryo. Sa dulo, sa ilalim ng isang puno ng akasya, natanaw niya ang isang simpleng lapida. Walang magarbong palamuti, walang mamahaling inskripsyon. Umupo siya sa tabi ng puntod at maingat na inilapag ang mga bulaklak. Tinitigan niya ang lapida at bagamat walang larawan, dama niya ang presensya ng matanda. Parang naroon ito, tahimik na nakangiti, gaya ng huling sandali na magkausap sila. Lola, salamat po sa pagliligtas niyo sa akin. Nandito rin ho ako para humingi ng tawad sa nangyari sa inyo. Siya nga po pala, dala ko po ang baso niyo. Heto po oh. Inilapag niya ang baso sa ibabaw ng puntod at inilabas niya ang baon niyang maliit na bote ng alak. Sinalina niya ang baso at inialay sa puntod ng matanda. Tapos ay nagsindi siya ng kandila. Kumusta po kayo dyan, Lola? Bagyang yumuko ang binata. Pagkatapos sabihin yun, tahimik ang paligid. Walang maririnig kundi ang mga ugong ng mga tricycle na dumadaan sa kalsadang malapit sa sementeryo. May halong lungkot ang tinig niya ng mga oras na yon.
habang nakaupo sa tabi ng puntod. Iniisip niya kung gaano kabait ang matandang nag-alay ng kanyang buhay para sa kanya at kung paano niya maibabalik ang sukli sa kabutihang yon. Bigla, may narinig siyang kaluskos mula sa kabilang lote ng sementeryo. Pumunot ang noo niya at agad na palingon sa pinanggagalingan ng ingay. Sa tabi ng isang puno, sa may di kalayuan, may natanaw siyang isang figurang nakasuot ng itim mula ulo hanggang paa. Hindi ito gumagalaw, ngunit parang sa kanya nakatingin. Hello po. Magandang araw po sa inyo. Sino po kayo? Hindi sumagot ang kanyang kausap. Imbis na magsalita, dahan-dahang umatras ang misteryosong nilalang at tuluyang naglakad palayo hanggang sa nawala sa likod ng mga damo at matataas na nicho. Akmang susundan sana ito ni Josemarie, ngunit bigla siyang natigilan. May kakaiba siyang naramdaman. Nanlaki ang mga mata niya. Tumingin siya sa kanyang mga paa at doon niya napagtanto ang hindi kapani-paniwalang katotohanan. Nakatayo siya ng diretsyo nang walang saklay. Dahan-dahan niyang iwinasiwas ang kanyang kaliwang paa. Ang paa niyang matagal ng pilay. Maingat niya itong muling itinapak sa lupa at laking gulat niya nang walang maramdamang sakit o paninigas. Sunod-sunod niyang iginalaw ang kanyang mga binti. Kanan, kaliwa, kaliwa, kanan. Hala, ano to? Ayos! Nakakalakad na ako! Paano nangyari yun? Ang galing! Sinubukan niyang umabante ng ilang hakbang. 1, 2, 3. Hindi siya nadapa. Hindi bumigat ang pakiramdam. Tuloy-tuloy na ang kanyang lakad. Sa sobrang tuwa, napasigaw siya, saka napatawa. Tumalon-talon siya na parang batang nakatanggap ng regalo sa Pasko. Upang masiguro kung gising nga siya, pinisil niya ang sarili niyang braso. Hindi pa rin makapaniwala, kaya't pinitik niya ang sariling ilong. Aray ko! Ayos! Hindi talaga to isang panaginip lang. Totoong nangyayari to. Nakakalakad na talaga ako. Napalingon siyang muli sa daang tinahak ng nilalang na nakita niya. Wala na ito, pero sa puso niya, alam niyang may koneksyon ang pangyayaring yun sa matanda. At habang nakatayo siya sa lupa ng sementeryo, buong galak siyang tumingala sa langit at nagpasalamat sa Panginoon at sa matandang pulubi na kanyang dinalaw. Sa sobrang tuwa, dinampot ni Josemarie ang kanyang saklay at tumakbo palayo sa sementeryo. Habang tumatakbo, tila ba lumulutang ang kanyang mga paa sa lupa. Masayang masaya siya. Sabik na sabik siyang ibinalita sa kanyang ina at sa kaibigan niyang si Walter ang hindi kapani-paniwalang biyaya na natanggap niya. Habang pabalik sa kanilang barangay, nadaanan niya ang barangay hall kung saan may nagkakagulong kumpulan ng mga tao. May ilan pang umiiling, may mga nag-uusap-usap ng pabulong at may ilan ding tila gulat sa kanilang naririnig. Agad niyang napansin si Walter sa gitna ng umpukan. Nakatayo at nakikiramdam. Halatang nakikiisyoso sa nangyayari. Nilapitan siya ni Josemarie at tinapik ito sa braso. Pre! Huy! Oh, ikaw pala Josemarie. Akala ko kung sinong makulit na bata lang eh. Grabe ka naman. Ano bang ginagawa mo dito? Tsaka, ba't ang daming tao dito? Naku, seryoso to. Baka magulat ka. Eh ano nga kasi? Ba't di mo pa sabihin kaagad? Oo na. Di naman makapaghintay to. Sasabihin ko na. Makinig ka mabuti. Tumango si Josemarie. Sabik na malaman ang balita.
Ngunit habang nagsisimula na si Walter sa kanyang kwento, hindi pa rin ito napapansin ang pinaka-importanting bagay sa lahat, na si Jose Marie ay nakakatayo na at nakakalakad na ng walang saklay. Lahat ng tao dyan sa loob ng barangay hall, humihingi sila ng tulong. Naghihintay sila ng mga pulis kasi nawawala ang kanilang mga anak. Ano ka mo? Kailan pa to nangyari? Kagabi lang. Sa dami niyan, sabay-sabay na nawala. Paano nangyari yun? Yun nga din ang ipinagtataka ng lahat eh. Ibig sabihin may kidnapper na dito sa baryo natin? Aba, tapos wala man lang nakapansin? Kaya nga eh. Nako, kawawa ang mga bata no. Uso pa naman ngayon yung kinikidnap tapos yung bentahan ng mga laman loob. Nakakaawa talaga. Biglang napatingin si Walter sa kanyang kaibigan mula ulo hanggang paa nang mapansing bitbit nito ang kanyang saklay. Hoy, bakit buhat-buhat mo yung saklay mo? Ano ka ba? Baka mamaya matumba ka niyan eh. Ibaba mo na nga yan. Hindi na kailangan, Walter. Ano? Anong hindi na kailangan? Muling ibinaba ni Jose Marie ang saklay sa lupa at pansamantalang ginamit yon. Nagpatay mali siya, lalo na't napansin niyang may mga nakatingin na sa kanila. Tahimik niyang hinawakan si Walter sa braso at marahang hinila ito palayo sa kumpulan ng mga tao. Tumangulang si Walter. Medyo nagtataka pero sumunod. Dinala siya ni Jose Marie sa isang sulok ng bakuran ng barangay hall sa likod ng isang lumang pader kung saan halos walang tao, malayo sa ingay at usapan. Maya-maya pa, huminga ng malalim ang binata. Tumingala siya. Sa kadahan-dahang inilayo ang saklay sa katawan niya at saka siya naglakad ng diretsyo. Putya, Jose Marie! Nakakalakad ka na? Diyos ko, totoo ba to? Totoong totoo, pare. Ako man nga eh. Hindi rin makapaniwala sa milagrong to eh. Hanip na yan! Hindi ko alam kung matatakot ako o matutuwa eh. Pero, paano? Paano nangyari yan? Hindi ko alam. Basta kanina dinalaw ko yung puntod ng matandang babaeng nagligtas sa akin. Tapos, biglang naging ganito na. Hanip, ang galing ah. Ayos yan, pero teka. Bakit naman inilayo mo pa ako sa mga tao? Ayaw mo bang makita nila na nakakapaglakad ka na? Ayoko munang may makaalam na iba. Muntik na nga eh. Mahirap magpaliwanag sa ngayon kasi may nangyayaring kakaiba dito sa baryo natin. Alam mo naman dito, maraming mapanghusga kapag may nakikitang hindi pangkaraniwan. Ikaw pa lang ang nakakaalam nito. Eh ang nanay mo? Ngayon pa lang ako uuwi. Gusto ko na nga ding malaman niya to eh. Sasama ako sa'yo. Gusto kong makita yung reaksyon niya sa ima lang to. Paalis na sana ang dalawa, pero biglang may dalawang binatilyo ang dumating at isinigaw ng mga ito na may nakita silang bangkay na palutang-lutang sa ilog sa may ilalim ng tulay. Kaagad na nagpunta ang mga tanod at si kapitan sa lugar. Sumunod na din silang dalawa para malaman kung totoong meron ng bangkay sa ilog. Pagdating sa lugar, nakita nila ang dalawang bangkay ng bata. Pugot ang ulo, wakwak ang tiyan na parabang kinatay. Wala nang lamang loob. Grabe naman. Mga hayop ang gumawa nito sa mga bata. Kaya nga, tao pa bang may gawa niyan? Parang mga demonyo na. Wala silang awa sa mga batang yan. Walang kalaban-laban. Kaliwat kanan ang komento ng mga tao. May nagsasabing sindikato raw ang may gawa. Baka kinukuha ang mga bata para ibenta ang lamang loob. Ang iba naman ay naniniwala na halimaw ang may kagagawan dahil sa itsura ng mga katawan. Dahil dito, biglang nakaramdam ng matinding takot ang mga taga-baryo. Hindi na mapakali ang mga magulang. Pinayuhan sila ng mga tanod at opisyal ng barangay na huwag hahayaang lumabas mag-isa ang mga bata, lalo na sa gabi. Kahit sa umaga, kailangan daw may kasama.
Halika na, uwi na tayo. Hayaan na natin ang mga otoridad na gawin ang trabaho nila. Mabuti pa nga. Baka hinahanap na rin ako ni nanay eh. Naglakad na sila pauwi. Agad silang sinalubong ni Aling Pilar nang makita niyang paparating ang dalawa. Nako, kanina pa kita hinahanap. Saan ba kayong galing dalawa ha? Nay, galing lang po ako sa sementeryo. Dinalo ko lang po yung lola na nagligtas sa akin. Sinamahan lang po ako ni Walter pauwi dito. Ganun ba? Bakit hindi ka man lang nagpaalam kagabi na may lakad ka palang ganun ngayon? Di sana hindi ako nag-aalala sa'yo. Sa susunod anak, magsasabi ka man lang. Opo, Nay. Sorry po. Usap-usapan kanina ng mga tsismosa sa palengke na may mga bata raw na nawawala. Hindi niyo ba nabalitaan yon? Alam na po namin, Aling Pilar. Galing po kami doon sa barangay hall. Andun po yung mga magulang na nawawala ng anak. Nako, kayong dalawa mag-iingat kayo ha. Baka sa simula mga bata pa ang dinudukot. Pero kalaunan, baka pati kayo ay dukutin na din. Huwag na muna kayo maglalalabas. Nako, Nay. Takot lang po nila sa akin. Pasok na po muna ako. Nauuhaw po ako eh. Hindi nito napansin na diretso nang naglalakad ang anak. Wala na ang paika-ikang hakbang at hindi na ito umaasa sa saklay. Sa sobrang pagkaabala sa pag-aalala, hindi na niya namalayan ang malaking pagbabagong yun. Aling Pilar, wala ka ba napapansin kay Jose Marie? Sa tingin ko, unti-unti niya nang natatanggap ang nangyari. Hindi na siya nagkukulong dito sa bahay. Hindi po yun ang ibig ko sabihin. Ano pala? Ito po Oh, saklay ni Jose Maria na. Bakit ikaw ang may hawak niyan? Anong ginagamit niya? Wala po siyang ginagamit na saklay. Teka, aba, oo nga no. Naglakad siya kanina papasok ng bahay. Nakakalakad na si Jose Maria. Tumpak po! Tama kayo, Aling Pilar! Diyos ko, nakakalakad na ang anak ko. Nakakalakad na si Jose Maria. Napahawak siya sa dibdib habang unti-unting tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya napigilan ang pag-iyak, hindi dahil sa lungkot, kundi sa sobrang saya na matagal niya nang inaasam. Jose Maria! Jose Maria, anak! Pinaikot-ikot ni Aling Pilar si Jose Marie. Parang ayaw pa ring maniwala sa nakikita. Paulit-ulit niyang tinitignan at hinahaplos ang mga paa ng anak. Baka sakaling nagkakamali lang siya. Pero totoo, nakakalakad na nga ito. Mabilis siyang lumuhod sa sahig. Pinagdaop ang dalawang palad at tumingala sa langit. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po sa himala. Nay, ngayong nakakalakad na ako, hindi na po ako magiging pabigat. Matutulungan ko na po kayo sa paghahanap buhay. Anak, hindi ka naman naging pabigat sa akin buhat noon. Ano ka ba? Ikaw ang dahilan kung bakit ako patuloy na lumalaban araw-araw. Kung alam mo lang, kung ilang gabi akong nagdasal, kung ilang ulit kong kinausap ang Panginoon para lamang makalakad ka. At narinig ka na niya ngayon, Nay. Ito po, nakakalakad na po ako. Nako, napakabuti talaga ng Panginoong Diyos. Kaya nga po hindi talaga siya natutulog para po sa mga katulad natin. Teka, tama na nga muna at baka magkaiyakan pa tayo ng todo. Tara na't kumain na muna tayo. Nagluto ako ng paborito mong tinola. Sige po, gutom na rin po ako Halika na rin, Walter. Saluhan mo kami. Sumunod na rin si Walter sa mag-ina at nagsalo sila sa isang masarap na tanghalian. Masaya silang tatlo. Tila nakalimutan bigla ang mga pangit na nangyayari sa baryo. Habang kumakain, napuno ng kwentuhan at tawanan ang hapagkainan. Panay ang puri ni Jose Marie sa tinola at tuwang-tuwa naman ang nanay niya habang pinagmamasdan siyang magana sa pagkain. Pagsapit ng gabi, maagang natulog ang mag-ina sa kani-kanilang mga kwarto.
Ngunit sa kalagitnaan ng pagtulog, isang masamang panaginip ang dumalaw sa binata. Sa kanyang panaginip, may kumakalabog sa bubungan ng kanilang bahay. Tumayo siya at tinungo ang pinto. Dahan-dahan niya itong binuksan at bumungad sa kanya ang isang nilalang na may kahindik-hindik na itsura. Isang aswang. Matangkad ito, payat na parang kalansay. Nangingitim ang balat at mahahaba ang mga kuko. Ang mga mata nito ay mapula at ang bibig ay punong-puno ng matutulis na ngipin. Habang naglalakad ito palapit, nakalawit ang dila nitong mahabang parang uod. Mabaho ang hininga nito, amoy bulok na karne. Napaatras si Josemarie. Biglang nanginig sa takot. Gusto niyang sumigaw, pero wala siyang boses. Gusto niyang kumilos, pero tila naparalisa ang kanyang katawan. Dahan-dahang lumapit ang aswang sa natutulog niyang ina. Tinakpan niya ang kanyang bibig. Pinipigilang umiyak. Sa isang iglap, sinunggaban ng aswang si Nanay Pilar. Napadilat ito sa sakit, ngunit hindi na siya nakasigaw. Kinagat ito sa leeg at hinila palayo sa kama. Walang nagawa si Josemarie. Pinanood lang niya kung paanong nilapa ng aswang ang kanyang ina sa mismong harap niya. Anak! Anak, gising! Anak! Biglang napabalikwas ng bangon ang binata nang mapagtantong nananaginip lang siya at buhay ang kanyang ina. Bigla siyang napayakap dito ng mahigpit. Nay! Anak! Ano ba nangyari sa iyo? Pinabangungot ka ba, ha? Opo, Nay. Grabe po ang sama ng panaginip ko. Buti na lang po at ginising niyo po ako. Naririnig kasi kita na parang umuungol. Pagtingin ko, pawis na pawis ka. Kaya naisip ko, baka binabangungot ka nga. Ano bang napanaginipan mo, anak? Nay, nakita ko po may pumasok po na aswang dito sa bahay natin. Napakapangit, Nay, nakakatakot. Ang laki ng mata, pulang-pula. Tapos ang dila niya ang haba-haba, para pong ahas. Balot po siya ng itim na balahibo at ang ngipin po niya, Diyos ko, puro matutulis, parang mga kutsilyo. Tapos po, Nay, kinuha ka niya. Kinain ka po sa harap ko. Gusto po kitang tulungan pero hindi po ako makagalaw. Para pong naparalisa ang katawan ko sa takot. Wala po akong nagawa, Nay. Anak, kalma lang. Panaginip lang yon. Nandito lang si Nanay. Buhay at buo. Wala kang dapat ikatakot. Ang totoo po, Nay, natatakot talaga ako. Parang totoo po ang lahat eh. Parang totoo talaga yung aswang. Baka may masama talagang mangyari. Anak, minsan dala lang ng pagod o isip ang mga ganyan. Pero sige, para mas gumaan ang pakiramdam mo, ikukuha mo na kita ng malamig na tubig, ha? Sandali lang, hintayin mo ko. Tumayo si Nanay Pilar at lumakad papunta sa kusina. Naiwan si Josemarie sa kama. Tulala, napahawak siya sa dibdib niya. Ramdam pa rin ang kaba at pawis. Hindi niya alam kung simpleng bangungot lang ba talaga yon o babala ng kung anong paparating. Oh, heto anak, uminom ka muna ng tubig. Mukhang nanlalamig ka pa eh. Salamat po, Nay. Magdasal ka muna bago matulog ulit, ha? Para hindi ka na bangungutin. Nay. Napatingin siya sa baso. Parang may biglang pumasok sa isip niya. Nay, nakita niyo po ba yung basong itim? Basong itim? Yung parang may ukit-ukit sa gilid, yung ba? Opo, Nay, naalala niyo po? Abay, oo. Naalala ko yun. Bakit may nahanap? Naalala ko lang po bigla. Nasaan po ba yung baso, Nay? Abay, hindi ko alam. Hindi ko naman nahawakan yung kahit isang beses. Natampal ni Josemarie ang sariling noo nang maalalang naiwan pala niya yon kahapon sa sementeryo.
Sa sobrang saya niya kasi na ibalita na maayos na siyang nakakalakad, ay naiwan niya ang baso at saklay lang ang nabitbit. Naiwan ko po pala sa sementeryo. Nay, babalikan ko lang po bukas ha. Ay nako, kalimutan mo na nga ang basong yon. Ang dami-dami nating baso dito sa bahay. Bakit mo pa kasi hinahanap yung kakaibang baso na yon? Babalikan ko po talaga, Nay. Nangako po kasi ako na iingatan ko yun eh. Bigay po sa akin yun ng matandang babae na nagligtas sa buhay ko. O siya, ikaw ang bahala. Basta't matulog ka na anak ha. Huwag ka na masyado mag-isip. Lalabas na sana ng kwarto si Nanay Pilar nang bigla silang makarinig ng malalakas na sigawan mula sa kapitbahay. Nay, ano yun? Aba, parang may gulo ah. O baka may sunog. Tara nga silipin natin. Baka kailangan nila ng tulong. Magkasunod na malalakas na sigaw ang muli nilang narinig. Tapos ay sinundan pa ito ng tila mga kalabog. Agad na binuksan nila ang pinto sa sala. Biglang may isang babae na lumapit sa kanila. Hingal na hingal. Itinulak silang mag-ina at saka mabilis na isinarado ang pinto. Aling Gracia, ano po nangyayari sa labas? Nanginginig ang babae. Makikita sa kanyang mga mata ang sobrang takot. Umiiyak nitong sinabi na may mga nilalang na pumasok sa kanilang bahay at kinuha ang kanyang 3 anak. Kaagad nitong inilarawan ang mga nilalang na kumuha sa mga bata. Diyos ko po, totoo ba yung mga sinasabi mo? Anong nilalang ang mga yon? Mga aswang, Nay. Sigurado ako mga aswang ang sinasabi niya. Katulad yun sa mga nilalang na nakita ko sa panaginip ko kanina, Nay. Sigurado ka ba, Jose Marie? Oo, Nay. Nako kung totoo yan, mabuti pa isiguraduhin mong sarado ang lahat ng mga pinto at bintana natin. Dalian mo, anak. Mabilis na lumapit si Jose Marie sa pinto. Bagyang binuksan niya ito at sumilip sandali sa labas. May nakita siyang imahe ng lalaking nakaitim na nakatayo sa ilalim ng puno na nasa bakuran nila. Hoy! Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa amin, ha? Ngunit walang sumagot. Tumalikod ang lalaki at biglang nawala sa dilim. Kagad na isinarado ni Jose Marie ang pinto. Hindi na sila muling nakatulog. Sa halip, magdamag silang nagbantay. Hawak ni Jose Marie ang isang kahoy na may pako sa dulo, habang si Nanay Pilar naman ay may hawak na krusipiho at patuloy na nagdadasal. Naglagay sila ng asin sa bawat sulok ng bahay. Patuloy ang ingay sa labas. May mga sumisigaw, umiiyak at humihingi ng tulong. Nagkulong sila sa sala habang naghihintay sa pagsikat ng araw. Kinabukasan, maaga silang nagpunta sa barangay hall para isumbong ang kakaibang pangyayari kagabi. Pagdating nila roon, laking gulat nila nang makita ang dami ng taong nagtitipon-tipon. Halos lahat ay may pare-parehong kwento. Dinukot ang kanilang mga anak. Mabilis na kumalat ang takot sa buong barangay. Dahil sa sunod-sunod na kaso ng pagdukot sa mga bata sa iba't ibang parte ng barangay, agad na kumilos ang kapitan. Tinawag niya ang lahat ng kagawad, tanod at mga lider ng purok upang magpulong. Pinag-usapan nila ang mga gagawing solusyon sa kanilang problema. Samantala, nagpaalam naman si Jose Marie sa kanyang ina. Tulad ng dati, kapag nasa labas siya, ay gamit pa rin niya ang kanyang saklay. Wala sa baryo ang nakakaalam ng tunay niyang kalagayan. Naisip niyang sa mga masasamang pangyayari sa baryo nila, malamang ay hindi papaniwalaan ng mga ito ang isang himala. Nag-ingat siya. Ayaw niyang maging siya ay pag-isipan ng masama ng mga tao. Nagtungo siya sa sementeryo, ngunit sa kanyang pagkadismaya, wala na sa ibabaw ng puntod ang basong itim. Naku, Lola.
Mukhang may nakapulot na po ng baso nyo. Sorry po. Hindi ko po kasi naalala kahapon na bitbitin eh. Ito ba ang hinahanap mo? Napalingon si Jose Marie. Sa likod, nang marinig ang boses, bigla siyang napaatras sa gulat nang makita ang isang matandang lalaki na nakasuot ng purong itim na damit. Maputi na at mahaba ang buhok nito at may mahaba siyang balbas. Teka, ikaw yung taong nakaitim kahapon. At ako rin yung nakita mo kagabi na nagbabantay sa bahay niyo. Ano? Pero bakit po? Halika, sumama ka sa akin. Kailangan nating mag-usap. Sandali po. Bakit naman po ako sasama sa inyo? Hindi ko naman po kayo kilala. Ako si Goryo. Ngayong kilala mo na ako. Sumama ka sa akin. Importante ang pag-uusapan natin iyo. Bakit hindi nyo na lang po sabihin ng diretso sa akin dito? Napalingon sa paligid si Manggorio. Tila tinitignan kung may nagmamasid o may nakabantay sa kanila. Hindi pwede dito. Masyadong lantad ang lugar na to. Baka may makarinig. Itong basong ito ang pag-uusapan natin. Halika na, magtiwala ka iyo. Hindi ako masamang tao. Wala akong gagawing masama sa'yo. Wala kang dapat na ipag-alala. Hindi naman kita masasaktan dahil mas malakas ka. At Pilay po ako. Madali lang po para sa inyo na gawan po ako ng masama. Alam mong hindi ako makakalaban. hindi ka pilay. Magaling ka na. Kaya mo nang hindi gumamit ng saklay na yan. Teka, sinusubaybayan niyo po ba ako? Halika na. Sasabihin ko ang lahat sa'yo. Pero hindi dito. Naglakad na ang matanda. Hindi maipaliwanag ng binata kung bakit bigla siyang napakakbang pasunod dito. Biglang tila nakumbinsi niya ang sarili na dapat niyang pagkatiwalaan ang matandang lalaki. Naglakad sila na halos 10 minuto bago narating ang isang maliit at lumang bahay na gawa sa bato. May maliit na balon at maraming tanim na halaman sa paligid. Nandito na tayo. Ito ang bahay ko. Halika, pumasok ka. Nag-iisa lang po ba kayo rito, Tatang? Oo, pero kung sasamahan mo ko, edi dalawa na tayo. Si Tatang, palabiro po pala kayo ah. Sige na, maupo ka na muna riyan. Pasensya ka na, medyo magulo ang bahay ko. Wala na kasi ang asawa ko eh. Kaya ako na lang ang gumagawa ng lahat ng ito. Ganun po ba? Pasensya na po. Nakikiramay po ako, Tatang. Umikot ang mga mata ng binata sa kabuuan ng sala. Napatitig siya sa isang larawan na nakasabit sa may dingding. Natigilan siyang bigla nang makilala ito. Teka, siya po yung asawa niyo? Oo, siya si Aguilina. Namatay siya kamakailan lang. Nagulungan ng jeep. Biglang napaatras ang binata nang marinig ang sinabing yun ni Manggorio. Nakaamoy siya ng panganib. Inihanda niya ang kanyang sarili. May balak po ba kayong masama sa akin? Ano ka mo? Abay wala. Wala akong balak na masama sa'yo iyo. Relax ka lang. Baka po kasi sinisisi niyo ako sa pagkamatay niya. Si Lola po, namatay siya dahil po sa pagkakaligtas niya sa akin. Nako, hindi iyo. Nagkakamali ka. Hindi kita sinisisi. Alam mo, nangyari na ang nangyari at wala na tayong magagawa doon. Tanggap ko na. Tanggap ko na ang naging kapalaran ng asawa ko. At naiintindihan ko kung bakit kailangan kanyang iligtas. Po, ano po bang ibig niyo sabihin? Inaasahan ko na darating ang araw na yon iyo. Matanda na kami. Matanda na ang asawa ko. Matagal niyang inalagaan ang mutya ng itim na baso. Nahanap ka niya. Ikaw ang bagong tagapangalaga.
Ho? Paano pong ako? Ikaw ang napili ng mutya na maging bagong tagapangalaga. Kaya sana, huwag mo itong biguin. Nakasalalay sa'yo ang kapayapaan ng buong lugar. Teka, naguguluhan po ako eh. Lalo na po, ano po ba yung mutya? Bakit po ako napili? Heto, kunin mo ang basong ito. Ikaw na ang bagong tagapangalaga niyan. Yan ang tinutukoy kong may mutya. Sandali lang po. Wala po akong maintindihan eh. Ang mutya ang pumili sa'yo. Hinanap ka ni Agilina at gumawa siya ng paraan para mapasayo ang mutya ng gamo-gamo na nakalagay sa basong yan. May dahilan kung bakit ka nabuhay, iyo. Ang dahilan, ikaw ang magiging tagapagligtas ng baryo. Ako? Tagapagligtas? Paano po yun? May kapangyarihan ng basong yan na pinagkalooban ng mutya ng gamo-gamo. Kapangyarihan? Ano pong kabaliwan ang sinasabi nyo? O paano magkakaroon ng kapangyarihan ng basog to? Yan ang nagbigay ng himala. Ang basong yan ang dahilan kung bakit ka nakakalakad ngayon. Ano? Itong basong to? Tama ka nang narinig. Ang basong ito, ang tunay na dahilan ng iyong paggaling. Hindi basta-basta gamit ito. Marami siyang kakayahan at yun ang kailangan mong matutunan. Halika, lumapit ka. Tignan mong mabuti ang gagawin ko. Kumuha ng tubig si Manggorio at pinuno ito ng tubig. Hawakan mo ang baso, tapos baligtarin mo. Binaliktad nga ni Jose Mari ang baso at nanlaki ang mga mata niya. Ang tubig sa loob, imbis na tumulo pababa, ay nanatili lamang sa loob ng baso. Dahan-dahan niyang ibinalik sa patuwid ang baso at saka palang gumalaw ang tubig. Unti-unting bumalik sa normal na anyo na para bang walang nangyaring kakaiba. Napaatras siya ng bahagya. Wow! Totoo po ba to? O ano? Naniniwala ka na ba? Paano pong nangyari yun? Ang galing! Ngayon naniniwala na po kung may kapangyarihan nga ang basong to. Pero ano naman pong kinalaman nun sa sinasabi po niyong ako magiging tagapagligtas ng baryo? Kaya nitong makilala kung sino ang mga aswang na nag-aanyong tao sa paligid. Aswang? Kung ganon, may koneksyon nga ang basong ito sa mga nangyayaring masama sa baryo. Meron. Pero hindi siya masama. Ang bagay na yan ang magagamit mo para solusyonan ang problema ng baryo nyo. Ang mga alagad ng dilim, nag-aasik na sila ng lagim dahil nalaman nilang patay na si Agilina. Teka, sandali lang ho. Hindi po ako pwedeng maging tagapagligtas eh. Isa lang po akong ordinaryong tao. Di po ako marunong makipagsuntukan. Takot nga din po ako sa multo eh. Walang problema. Tuturuan kita. Teka, Tatang, pasensya na po. Hindi po ako interesado dyan. Ayoko pong makisali sa gulo. Tahimik po ang buhay ko. Biglang sumiryoso ang muka ng matanda. Tinitigan nito si Jose Mari at sa unang pagkakataon, naramdaman nito ang galit at pagkadismaya ng matanda. Anong hindi mo kaya? Ikaw ang pinili ng mutya ng gamo-gamo na nasa basong yan. Ang kapangyarihan nito ay hindi basta-basta ibinibigay sa kahit kanino lang. Ibinigay yan sa'yo ni Agilina dahil ikaw ang may kakayahang humawak niyan. Pero, bakit ako? Wala naman po akong kwentang tao eh. Tama na ang pagdududa. Ang oras ay tumatakbo. Hindi mo alam kung gaano kalala ang panganib na paparating. Kung hindi ikaw, sino? Sasayangin mo ba ang pagkakataong iligtas ang mga mahal mo sa buhay? Sige nga. Pero, takot po talaga akong kalabanin ng mga aswang. Nakakatakot po ang itsura nila. Nakita ko na po sila sa akin panaginip eh.
Ano pa kaya kung sa personal? Paano kung ako ho ang mapatay nila? Hindi mo pwedeng talikuran ng responsibilidad mo nang dahil lamang sa takot. Basta po, Tatang. Ayoko po niyan. Kunin niyo na po. Ibabalik ko na po sa inyo to. Maghanap na lang po kayo ng ibang tagapagligtas. Tumayo si Jose Marie at tumalikod. Nakakailang hakbang siya nang muling magsalita si Manggorio. Ganyan ka ba magpasalamat sa taong nagligtas ng iyong buhay? Pagkatapos ng sakripisyo niyang mailigtas ka, pagkatapos mong makalakad sa tulong ng itim na baso, sa bisa ng mutya ng gamo-gamo, babaliwalain mo ba ang lahat? Ganyang uri ka ba talaga ng tao, iyo? Hindi nakasagot ang binata. Alam niyang may katotohanan ang mga sinabi ng matanda, pero masyadong malaki ang responsibilidad na iniatang sa kanya. Alam niyang hindi niya ito kakayanin. Mawawalan ng saysay ang pagsasakripisyo ng asawa ko kung tatanggihan mo ang tungkuling nakaatang sayo. Kaya mo bang malagay sa panganib ang mga tao sa baryo? Maaatim ba ng konsensya mo na meron kang pwedeng gawin pero inaayawan mo, iniiwasan mo? Wala na si Aguilina, kaya kung may aswang na muling mag-aasik ng lagim, malulupit sila. Wala silang patatawarin. Ikaw lang, iyo. Ikaw lang ang tanging pag-asa namin. Pero, Tatang, paano? Hindi ka pipiliin ng mutya ng gamo-gamo na nakulong sa baso kung wala kang kakayahan, iyo. Hindi yan basta napupunta kanino man. Kailangan mo lang tanggapin ang tadhana mo, ang maging tagapagtanggol ng mga inosente. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa pamilya ko o kahit kanino pa. Sige, Tatang. Tinatanggap ko na. Tatapusin ko ang sinimulan ni Lola Aguilina. Yan! Ganyan nga. Yan ang gusto kong marinig mula sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Bukas ng umaga, sisimulan na natin ang ensayo mo. 1 linggo lang ang meron ka. Kailangan mo matuto agad bago ang kabilugan ng buwan. Bakit? Ano pong meron sa kabilugan ng buwan? May isang grupo ng mga aswang na nag-aalaga ng mga sigbin. Nandudukot sila ng mga bata. Marahil ay upang ipakain sa kanilang mga alaga. Mga sigbin? Ano po ba ang mga yun? Isang uri ng hayop ang sigbin, pero mga aswang lang ang maaaring mag-alaga sa kanila. Para itong isang kambing na may matulis na nguso, pero matatalas ang kanilang mga pangil at ngipin. May pagkakawig din sila sa aso. May matutulas din silang mga kuko na nakakamatay. Napakadelikado po pala ng sigbin kung ganon. Oo, siyang tunay. Pero madali lang silang patayin. Kailangan mo lang silang pugutan ng ulo. Naku, nakakatakot naman po yun. Kaya ko po ba pumatay ng ganon? Niipis nga po eh. Makita ko lang na lumilipad eh. Nagtatatakbo na ako eh. Sigbin pa kaya? Kaya mo yan. Lalo na't hindi naman sila mabubuting nilalang. Mga kampon sila ng demonyo. Kaya huwag kang magpakita ng awa sa kanila. Sige po, sabi nyo eh. Pero, bakit po mga bata ang dinudukot nila? Dahil ang laman loob at dugo ng mga bata ay nagbibigay ng iba yung lakas din sa kanila. Gustong gusto ito ng mga aswang na yun at ng kanilang mga alaga. Minsan pa nga ay nabanggit sa akin ni Aguilina noon na ginagamit din nila sa ritual ng mga bata para sa pagpapalakas ng kanilang mga kapangyarihan. At yun ang magaganap sa pagbilog ng buwan. Napakasama naman nila. Oh, wala talaga silang kasing sama. Kailangan masugpo na sila sa lalong madaling panahon. Wala na silang takot dahil ang akala nila sa pagkawala ni Aguilina ay wala nang makakapigil sa kanila. Uubusin nila ang lahat ng mga bata at lahat ng tao sa baryo
Kung ganun, wala na po pala akong ibang pagpipilian, kundi ang tanggapin po ang tungkulin. Ganyan ang dapat. Hindi kita pababayaan. Ako mismo ang magsasanay sa'yo. Sinabi ko na. Kahit po mahirap, gagawin ko po. Para po sa mga bata. Para po sa buong baryo. Mabuti. Simula bukas na madaling araw, sisimulan na natin ang pagsasanay mo. Pero tandaan mo, hindi lang lakas ng katawan ang kailangan dito. Kailangan mo rin ng tapang at talas ng isipan. Ang mga sigbin at ang kanilang mga amo ay tuso. Isa lang ang mali mo. Buhay mo ang kapalit. Naiintindihan ko po. O siya, sige na, umuwi ka na. Magpahinga ka't maganda. Bukas, magiging iba na ang takbo ng buhay mo. Umalis si Jose Marie, tahimik habang naglalakad pauwi. Mabigat ang dibdib, ngunit buo ang loob. Alam niyang isang mapanganib na mundo ang papasukin niya. Pero alam din niyang hindi siya maaaring umurong. Pagdating sa kanilang bahay, ay ipinaalam niya sa kanyang ina ang napag-usapan nila ng matanda. Ipinakita din niya ang itim na baso na may nakapaloob na gamo-gamo. Ikaw? Lalabanan mo mga aswang? Aba, hindi ako papayag, anak. Ayoko. Delikado ang gagawin mo. Baka kung anong mangyari sa'yo, anak. Hindi ko kakayanin kapag mawala ka sa akin. Alam ko po nag-aalala kayo para sa akin, Nay. Pero pinapangako ko po mag-iingat po ako palagi. At uuwing buhay dito sa atin. Gagawin ko po ito para sa ikatatahimik ng ating lugar. Hindi rin naman po ako mapalagay na wala akong gagawin. Kahit ang totoo ay may kakayahan akong labanan sila. Kahit na anak, hindi mo sila obligasyon. Nay, isipin niyo pong mabuti. Maraming kabataan ang mawawala kung patuloy ang pagsalakay ng mga aswang dito sa atin. Pero anak naman, bakit ikaw? Dahil ako po ang pinili ng mutya ng gamo-gamo na nakalagay po sa salamin ng baso. Nay, makinig po kayo sa akin. Marami pong buhay na kasalalay dito. Buhay po nakataya. Ayokong dumating ang araw na tatalikuran ko ang tungkuling to tapos kayo naman po mapapahamak. Ayokong mangyari yung nasa panaginip ko, Nay. Sigurado ako, isa pong babalayon. At kailangan kong gumawa ng paraan para hindi yun magkatotoo. Pero anak, hindi naman mangyayari yun. Panaginip lang yun eh. Parang awa mo na, anak. Ibalik mo na ang mutya na yan at kalimutan ang lahat. Wala kang obligasyong tumulong sa baryong ito. Hindi mo sila kargo. Nakalimutan niyo na po ba, Nay? Hindi ba't parang pangalawang buhay ko na po to? Ito na po yung dahilan kung bakit po ako nabuhay. Patay na po sana ako kung di lang po ako iniligtas ng matandang babae. Hindi niya ako obligasyong tulungan. Pero ibinigay niya po ang sarili niyang buhay. Kapalit ng sa kanya. Iniligtas niya po ako dahil alam niya pong ako lang ang may kakayahan na lumaban po sa mga aswang na yon. Natahimik si Aling Pilar. Hindi niya alam kung ano ang isasagot niya sa kanyang anak. Ayaw niya ng ideyang ito. Nahaharap sa mga aswang ng kanyang anak. Pero wala naman siyang magagawa kung desidido na ang anak sa kanyang desisyon. Kung hindi na kita mapipigilan, anak. Sige, gawin mo kung ano ang alam mong tama. Pero anak, ipangako mo sa akin na mag-iingat kang palagi. Salamat, Nay. Kayo din po. Mag-iingat din po kayo rito. Kaagad na inihanda ni Aling Pilar ang mga damit at pagkain ni Jose Marie na dadalhin sa gubat. Natawa tuloy si Jose Marie nang makita ang 2 bag at isang supot. Pinapalayas mo na yung hata ko, Nay, ah. 2 bag talaga? 1 linggo lang naman ako roon. Ano ka ba? Bigas at pagkain ang laman niyang 1 bag. Baka magutom ka ron eh. Oo na po. Maraming salamat po, Nay. Yung bilin ko sa'yo, ha? Opo, Nay. Mag-iingat po ako. Kinabukasan, maagang umalis ang binata. Nagtungo ito sa sementeryo at mula doon,
ay tinuntun niya ang daan papunta sa bahay ni Manggorio. Habang naglalakad sa makipot at medyo madamong daan sa gilid ng sementeryo, naramdaman ni Josemari ang kakaibang pakiramdam. Parang may matang nakamasid sa kanya. Bawat yapak niya ay tila ginagaya ng isa pa. Tumigil siya at lumingon. Ngunit walang tao. Muli siyang naglakad, pero ngayon ay mas mabilis at mas alerto na siya nang bigla niyang maramdaman ang pagkaluskos sa kanyang likuran. Mabilis siyang napalingon at doon niya nakita ang isang pamilyar na mukha. Walter? Pare, sorry ah. Bakit mo ako sinusundan? Anong ginagawa mo dito? Madaling araw pa lang ah. Kasi napansin ko kahapon pa na may mga kakaiba kang kilos. Tapos kanina nakita kitang nagmamadaling lumabas. Na-curious lang ako kung saan ka papunta o kung ano ang gagawin mo. Saan ka nga ba papunta? Sama mo naman ako dyan. Ano? Bakit ka naman sasama? Wala ka namang gagawin sa pupuntahan ko eh. Saan ka nga ba kasi pupunta? Sige na, sama mo naman ako. Ay nako, kulit. Sige na nga, may magagawa pa ba ako? Nandito ka na. Sabay silang nagpatuloy sa paglalakad. Pagkarating sa bahay ni Manggorio, may naamoy silang matapang na usok na may halong mapait at maanghang na aroma. Dahang-dahang lumapit si Josemari sa pintuan, saka kumatok. Wala pang ilang sandali, may narinig silang paos na boses mula sa loob. Pumasok kayo! Napatingin ang magkaibigan sa isa't isa. Parehong nagulat sa sinabi ng matanda. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto at pumasok. Sa loob, nakita nilang abala si Manggorio sa isang kakaibang ritual. Nakasalampak siya sa saig. May nakalatag na bilog na gawa sa asin at uling. Sa gitna ng bilog ay may maliit na palayok na may umaasong dahon at tuyong balat ng hayop na hindi nila matukoy. Sa gilid ay may luma at makapal na aklat na tila sinulat pa noong unang panahon. Bukas sa pahinang may kakaibang simbolo. Natagalan kaya ta, Josemari? At may kasama ka pa? Paumanhin po, Manggorio. Sinundan po kasi ako ni Walter eh. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko rin po alam kung paano po siya pipigilan. Sorry po. Sinundan ko po si Josemari dahil nag-alala lang po ako sa kanya. Tumigil si Manggorio sa pagkukudlit ng simbolo sa saig. Tinignan niya si Walter mula ulo hanggang paa. Sa kadahan-dahang tumayo. Wala namang problema mga iyo. Mas mabuti ngayon para may kasama itong si Josemari habang nagsasanay. Po, pagsasanay? Para saan po yun? Maupo na muna kayo. Umupo ang dalawang binata sa harap ng matanda. Halata kay Walter ang pagkabahala at pagkausisa, habang si Josemari naman ay tahimik lang. Ang pagsasanay na tinutukoy ko ay hindi gaya ng mga karaniwang ehersisyo o pag-aaral sa eskwelahan. Ito'y paghahanda para sa isang digmaan laban sa mga aswang. Po, mga aswang? Hindi naman siguro lingid sa inyo kung ano kinakaharap ng baryo ngayon, di ba? Si Josemari, siya lang ang tanging sagot sa problema na yan. Kailangan ko siyang ihanda para sa mangyayaring gera. Kung ganun, ay totoong aswang ang mga nambibiktima sa baryo? Tama ka. Bumibiktima sila ng mga bata at hindi yun matatapos hanggat walang humaharap o kumakalaban sa kanila. Uubusin nila ang lahat ng tao sa baryo. Aba, kung ganun po ang layunin, Lolo, pwede niyo rin po ba akong sanayin? Gusto kong tulungan ng kaibigan ko sa misyong yan. Gusto ko rin pong pumatay ng mga hayop na aswang. Sigurado ka ba? Oo naman po, sigurado ako. Hindi ako mawawala sa tabi ng kaibigan ko kahit kailan. Wala nang sinayang na oras ang tatlo. Pagkatapos ng maikling pagpapaliwanag ni Manggorio, agad nilang sinimulan
ang matinding pagsasanay. Ang unang ipinagamit sa kanila ay ang arnis, isang uri ng sandatang kahoy na minsang ginamit ni Lola Agilina noon. Bagamat magaan sa unang tingin, may bigat itong dala, lalo na kung kailangang ulit-ulitin ang mga galaw ng walang humpay. O sige mga iyo, taas ang kamay. Huwag paikot-ikot lang. Kung di nyo kontrolado yung arnis, kayo rin ang masasaktan. Aray ko, akala ko madali lang to. Parang nilalagnat na ako ah. Nagpatuloy sila hanggang sa nakabisado na nila ang tamang galaw at tamang paggamit ng sandata. Kinabukasan, mas lalong binigatan ni Mang Goryo ang training. Pinatakbo niya sila ng paikot-ikot sa bakuran. Pinaakyat sa matataas na puno, pinagbuhat ng mabibigat na bato, at pinasubok sa mga gawaing susukat sa kanilang liksi na parang ninja training. Kakaiba para kay Jose Mari ang ganitong kilos sapagkat buong buhay niya ay lumpo siya. Ngunit tila may kung anong lakas sa loob niya na unti-unting lumilitaw. Araw-araw ay lumalakas ang kanyang katawan na para bang hindi na siya ang dating Jose Mari. Sa gitna ng kanilang pagsasanay, lingid sa kaalaman ni Jose Mari, may ginawa si Mang Goryo na hindi niya namamalayan. Kinuha nito ang itim na baso at pinalitan ito ng iba, kamukhang kamuka ng orihinal, tapos ay nagkulong sa isang silid. Nang matapos sa kanyang ginagawa, bumalik siya sa dalawa. Magaling mga bata. Teka, may ibibigay ako sa iyo, Jose Mari. Halika, lumapit ka. Nilabas ni Mang Goryo mula sa bulsa ang isang kwintas na gawa sa abaka na may nakapalamuting isang itim na bato na hugis bilog ngunit malapad. Makintab ito at kumikinang kapag tinatamaan ng araw. Wow! Ang ganda naman! Itim na diamante ba yan, Lolo Goryo? Hindi. Ito ang mutya ng basong itim. Po? Paano po nangyari yun? Di ba't ang mutya ng basong itim ay parang baso lang? Paano naging bato yan? Saka nandun po yun sa bag ko eh. Mamaya ko ipapaliwanag. Pahingi ng dugo mo. Hindi pa nakaimik si Jose Mari ay biglang hinawakan siya ng matanda at nilaslas ng kaunti ang kanyang braso. May tumulong dugo. Itinapat doon ni Mang Goryo ang baso sa kwintas. Kaagad itong nagliwanag. Ano yan? Sinabi ko na kung ano yan. Sige, kunin mo na to, Jose Mari, at isuot mo kagad. Ngayon, ay napag-isa ko na kayo ng mutya. Wag mong ilalayo yan sa katawan mo. Kaagad na tinanggap ni Jose Mari ang kwintas mula kay Mang Goryo. Pagkasuot nito sa leeg, napapikit si Jose Mari nang biglang dumaloy ang malamig na enerhiya sa buong katawan niya. Parang yelong tubig na dumaloy mula sa ulo hanggang talampakan. Kasunod nun ay tila may sumabog na init sa kanyang dibdib at agad siyang napahawak sa kwintas. Naramdaman niya ang kakaibang enerhiya sa loob niya. Naging matalas ang kanyang pandinig at naging malinaw ang kanyang paningin. Bigla, may naramdaman siyang mabilis na kilos mula sa likuran. Mula sa likod, buong bilis na inihampas ni Mang Goryo ang isang kahoy na pamalo. Subalit bago pa ito sumayad sa kanyang likod, agad yung nasalo ni Jose Mari gamit ang kanang kamay nang hindi man lang lumilingon. Magaling! Teka, paano ko po nagawa yun? Bigla siyang inatake ng matandang lalaki. Sinuntok siya at sinipa, pero lahat ng yun ay naiwasan ng binata. Teka, sandali lang po. Tama na po, Tatang. Tama na. Tumigil si Mang Goryo at tinitigan siya. Malalim pero kalaunan ay biglang napangiti. Handa ka na, bata. Sigurado ako na handang-handa ka na.
binabati kita. Talaga po? Oo, pwede ka nang sumabak sa kahit na anong gera. Wow, ang galing! Paano naman po ako? Wala po ba kayong ibibigay sa akin na anting-anting? Gusto ko rin po nun eh. Sa kasamaang palad ay wala iyo. Nag-iisa lang ang mutya ng basong itim. Ang asawa ko, isa lang ang iniingatang mutya. Sayang naman. Iyo, ito ang totoong anyo ng mutya. At ngayon, nahanap na niya ang kanyang bagong tagapangalaga. At tinanggap mo na ito ng buo. Kaya, ibinalik ko na siya sa tunay niyang anyo. Po? Naguguluhan po ako. Ang mutya na yan ay pwedeng magbalat kayo. Itinago namin yan sa anyo ng isang basong itim para hindi pag-interesan ng iba. Mawawala lang ang bisa ng pagbabalat kayo kung matatanggap siya ng bagong tagapangalaga. Kaya huwag ka nang magtaka iyo kung bakit ganyan ngayon ang nakikita mo. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Mahiwaga ang baso. Marami siyang pwedeng gawin. Ang galing naman talaga. Magaling talaga. Halina kayo. Tignan niyong maigi ang mutya at ang nasa loob niyan na munting gamo-gamo. Unti-unti ay biglang lumiwanag ng bagya ang mutya ng gamo-gamo. Tila may umiikot-ikot sa loob nito na parang isang kaluluwang sumasayaw. Nakita niyo ba? Opo. Ano po yun? Yan ang espiritu ng diwata na naninirahan dyan sa loob ng mutya na may alaga sa gamo-gamo. Alam mo bang kaya ka nitong kausapin sa iyong isip? Parang buhay. Kapag may banta ng panganib, ay gagabayan ka niya. Ayos ah. Baka pwedeng gamitin din yan para magpayaman. Hindi. Hindi maaaring abusuin ng kapangyarihan nito. Ang mga mutya ay iginagalang at hindi ginagamit sa mga pansariling kapritsyo. Sorry po. Uy pre, ang swerte mo naman. Buti ka pa merong ganyan, samantalang ako wala. Hindi mo kailangan ng mutya iyo. May iba't ibang uri ng lakas at hindi lahat ng mga tagapagtanggol ay kailangan ng kapangyarihan. Hindi rin lahat ng bayani ay may kapa. Kaya mo magligtas ng buhay kung talagang yun ang ninanais ng puso mo. Malay mo, sa tamang panahon, darating din ang para sa'yo kung karapat dapat ka. Talaga po? Oo naman. At teka nga pala, may ibibigay pala ako sa inyo. Pumasok sa bahay ang matanda at paglabas nito, may hawak na itong isang katana. Espadang katulad ng mga ginagamit ng mga samurai. Ito nga pala ang sandata mo na pwedeng gamitin laban sa mga aswang. Teka po, wala akong mutya kasi exclusive lang yung para kay Jose Marie, di ba? Pero lolo, bigay naman. Bigyan niyo naman po ako ng ganyan, oh. Ah, gusto mo rin ng ganito? Ayan, oh. Pwede mo maging sandata. Oh, yun ang ibibigay niyo sa akin? Palakol. Ang bigat-bigat po niyan, lolo, eh. Bakit ka naman magrereklamo sa palakol? Alam mo bang, yan ang sandata ko nung nakikipaglaban pa kami ni Aguilina. Huwag ka na kasing umangal. Sige na, kunin mo na sandata mo. Sandali lang. Nagbibiro lang ako. Oh, heto ang sayo, Walter. Latigo? Tama ka. Latigo yan na gawa sa buntot ng pagi. Hindi lang basta-basta latigo yan, iyo. Ang bawat tagupit niyan ay may lakas na parang kidlat. Kayang sunugin ang balat ng kahit na sinong aswang. Ha? Parang kidlat? Ganun po talaga kalakas? Oo. Pero hindi lang lakas ang meron yan. Kapag hinampas mo sa lupa yan, kaya nitong lumikha ng enerhiyang kayang itaboy ang masasamang espiritu. May bisa rin yan laban sa mga engkanto at maligno. Pero tandaan mo, Walter,
Gamitin mo lang ito kung kinakailangan. Dahil bawat tampas niyan ay nauubos ang lakas ng may hawak. Ayos yan, partner ah. Ako may mutya, ikaw naman may latigo. Tsak na wala ng takas sa mga aswang sa atin ito. Salamat po, Lolo Goryo. Ang astig dito. Parang sa pelikula ko lang nakikita mga ganito eh. Pero hindi ito pelikula iyo. Totoo ang laban na to. May tanong lang po ako. Bakit sa arnis niyo po kami sinanay kung ibang sandata naman palang ipapagamit niyo sa amin? Magaling. Magandang tanong yan iyo. Ang arnis ang batayan ng disiplina, bilis at koordinasyon. Kahit anong sandata pa ang hawak nyo, kung marunong ka sa arnis, alam mo kung kailan at paano titira. Kaya po pala. Sige po, tinatanggap ko po ang latigo, Lolo. Maraming salamat po uli. O siya, may panahon pa kayo para magpahinga. Mabuti pa'y umuwi na muna kayo sa inyong mga bahay at baka nag-aalala na ang mga magulang ninyo. Naku, mabuti po't sinabi niyo yan, Lolo. Ito kasing si Walter eh. Hindi nagpaalam yan eh. Oo nga eh, pero hindi naman ako hahanapin ng nanay ko eh. Masyadong abala yun sa trabaho niya. Hindi naman mapapansin na nawawala ako. O sige na, mag-iingat kayo. Siya nga pala, may ibibilin ako sa inyo at iiwang babala. Yung mga aswang, sigurado ko na nagkalat sila sa baryo at nagpapanggap lang. Huwag kayong magtitiwala kahit kanino. Matuto kayong makiramdam sa paligid nyo. Talasan nyo ang inyong pakiramdam. Tignan nyo ang mga senyales. Paano po namin makikilala ang mga aswang? Ang anino ng mga nagpapanggap na tao ay hindi sumusunod sa galaw nila. Makikita mo din sa refleksyon mo sa mata nila na nakabaligtad ka. Tatandaan po namin yan, Lolo Goryo. Sige na, umuwi na kayo. Mag-iingat kayo. Masaya at puno ng pananabik ang magkaibigang Jose Marie at Walter habang naglalakad pauwi mula sa bahay ni Lolo Goryo. Pagdating ni Jose Marie sa kanilang bahay ay wala doon ang kanyang ina. Bigla siyang kinabahan. Iniwan niya ang sandatang ibinigay sa kanya ng matanda pero dinala ang kanyang bag. Ang kwintas ay itinago niya sa ilalim ng kanyang damit. Lumabas siya at nagtanong sa kanyang mga kapitbahay. Ang mga tao nakatingin lang sa kanya na para bang nagtataka. Doon lang niya napansin na hindi na pala niya gamit ang kanyang saklay. Nagtanong ang mga ito sa kanya. Nawala po ako ng ilang araw kasi may magaling pong manggagamot ako nakilala. Siya po ang nagpagaling sa akin. Manghang-mangha ang mga tao sa kanilang narinig. Naging interesado sila sa magaling na manggagamot pero hindi na ito sinagot ni Jose Marie. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita niya ang kanyang ina na nasa bahay ng kanyang kumare. Parang may handaan, may mga tao sa bakuran nito at kumakain ng mga handa. Agad na nagmano ang binata nang makalapit sa kanyang ina. Naku, mabuti naman at nakauwi ka na, anak. Miss na kita. Teka, kumain ka na ba? Halika dito. Makisalo tayo sa mga inihandang pagkain ng ninang mo. Nakakahiya naman po, Nay. Ayos lang po ako. Ano ka ba? Handaan naman ito, saka imbitado naman ako ng ninang mo. Halika na. Doon tayo sa kusina para makapili ka. Sumunod si Jose Marie sa kusina at naupo sa bakanting silya. Agad na kumuha ng pagkain ang nanay Pilar niya at napalunok siya ng laway. Nagugutom na kasi siya at saktong-sakto masasarap ang pagkain. Habang hinihintay ang pagkain, lumapit sa kanya si Mang Ruben. Hindi na siya magtataka kung nakita niya ito. Dati pa itong pumupunta sa mga handaan kahit hindi naman imbitado, lalo na kung hindi napapansin ng may bahay. Uy, Jose Marie, nakakalakad ka na pala. Isang himala. Opo, Mang Ruben. Nagpagamot po kasi ako eh. Talaga? Nagpagamot ka? Kanino?
Sa isang engkanto ba? Hoy, Ruben, ano ba yung sinasabi mo sa anak ko? Lubayan mo nga siya. Nagbibiro lang naman ako, Pilar. Ito naman nagsusungit kagad. Pahingi nga rin ako ng plato. Lagyan mo ng ulam at nagugutom ako eh. Tigilan mo ako. Kanina ka pa kumakain. Oh, heto anak, kumain ka na. Huwag mo nang pansinin yung tao na yan. Hindi. Kasi iti-take out ko sana para sa anak ko si Karen. Naku, hindi ikaw ang kumuha. Bakit ako ang uutusan mo? Patuloy sa bangayan ang dalawa. Hindi na ito pinansin ni Jose Marie. Bagkus ay inilabas niya ang basong itim at pinaglagyan ng tubig ng kanyang ina. Biglang nagbago ang reaksyon ni Mang Ruben nang makita ang bagay na yon. Matagal niya nang hinahanap ang basong itim. Kilala niya ang bagay na yon. Isang mutya yon na inaalagaan ng kanyang mortal na kalabang si Aguilina. Ito ang kinatatakutan nilang mutya na palaging hawak ng matandang babae noon na pumupuksa sa mga kalahi niya at sa mga sigbin na alaga nila. Kapansin-pansin ang pamumula ng kanyang pisngi at hindi yun nakalampas sa paningin ng binata. Okay lang po ba kayo, Mang Ruben? Bakit po yata bigla kayo natahimik? Saan galing ang basong yan? Bakit nasa iyo yan? Ah, ito po ba? Galing po to kay Aling Aguilina. Yung matanda po na nagligtas sa akin sa disgrasya. Bakit niyo ko na itanong? Ibinigay ba niya sa iyo yan? Opo. Nako, kung ako sa iyo ay itapon mo na yan. Alam mo bang hindi magandang nagtatago ka ng gamit ng taong namatay na? May kasabihan. Malas daw ang ganyan. Nako, hindi po totoo yun. Alam niyo po bang may magic to? Subukan niyo pong gamitin ito. Inumin niyo po ang tubig. Tignan niyo po. May himalang mangyayari. Nako, wag na. Ayoko. Bakit naman po? Takot po ba kayo sa baso? O sa tubig? Hindi. Nakakadiri. Ayoko yan. Pagmamayari yan ng patay na tao eh. Ilayo mo sa akin yan. Teka. Saan ho ba kayo takot? Sa baso o sa tubig? Tigilan mo na nga ako. Biglang naramdaman ni Jose Marie ang kakaibang kaba. Lalo na nang makita niya ang takot sa muka ng lalaki. Para itong may itinatago. Hindi basta takot lang ang nakita niya sa muka nito, kundi may halong pagkabahala. Parang may alam ito tungkol kay Aling Aguilina at sa mutya ng gamo-gamo. Muli siyang tumingin kay Mang Ruben at sa isang iglap, nakita niyang bagyang umiwas ito ng tingin. Natapos ang handaan, umuwi na ang mag-ina. Mabilis na lumipas ang oras. Gabi na, lumabas siya ng bahay at nagpahangin sandali sa may balkon ng kanilang bahay. Maya-maya pa ay nakita niya si Mang Ruben na dumaan sa tapat niya. Naglalakad ito, ngunit natigilan ang binata nang makita niyang hindi gumagalaw ang anino nito kahit na siya ay naglalakad. Para lang itong isang itim na figura. Hugis tao pero hindi gumagalaw. Napakuyom ang kamao ng binata. Agad siyang pumasok sa loob ng bahay at dinampot ang kanyang katana na nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Matapos nito, mabilis siyang lumabas at tumakbo papalapit sa direksyong tinahak ng lalaki. Hoy! Sandali lang! Tumigil si Mang Ruben at dahan-dahang umarap. Kasabay nun ay may narinig siyang mga kaluskos mula sa paligid. Sa gilid ng kalsada, sa may masukal na parte, isa-isang lumabas ang mga nilalang na hindi niya maipaliwanag ang anyo. Para silang mga kambing, pero halatang hindi normal. Ang mga mata ay pulang-pula at ang mga paa nila pabaliktad, antikwas. Parang may baliktad na tuhod. Lalo siyang kinabahan nang mapansin niyang dahan-dahan silang pumesto sa likod ni Mang Ruben. Mga sigbin, isa kang aswang, Mang Ruben. At yan ay mga alaga mo. Tama ba? Tama ka. Mukhang matalas ang pakiramdam mo, bata. Hindi na kumibo si Jose Marie.
Maigpit niyang hinawakan ang katana. Nanatili siyang alerto. Anong binabalak mo ngayon? Kakalabanin mo ko? Hindi mo alam ang ginagawa mo, bata. Hindi mo ko kilala. Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. Agad na sumugod si Josemarie at walang takot. Hinampas niya ng katana si Mang Ruben pero mabilis itong nakaiwas. Sanay na sanay ito at ang mga sigbin sa likod niya nagsimula ng umalulong. Isa-isa na ring lumapit sa kanya at nagsimulang umatake. Pagkalapit ng unang sigbin, biglang umatras si Josemarie para umiwas sa matutulis na kuko nito. Pero agad ding sumunod ang isa pa. Tumalon sa ere, patagilid ang katawan, saka dumapo sa harapan niya, parang hayop na sinanay para pumatay. Hinataw niya ito gamit ang katana at tinamaan sa balikat. Umatras ang nilalang, umalulong sa sakit. Sumugod ulit ang dalawang sigbin. Mabilis, parang kidlat. Sa sobrang bilis nila, halos hindi niya na makita ang galaw ng mga paa nito. Sinubukan niyang umatras papasok sa isang eskinita. Gusto niyang dalhin ang laban sa mas makipot na lugar para hindi siya sabayang atakihin. Sinundan siya doon ng mga sigbin at ni Mang Ruben. Labanan mo ako ng patas! Hayop ka! Patas? Walang patas sa mundo na to, bata. Gayong ikaw na ang nagmamay-ari ng basong itim na may mutya ng gamo-gamo, ay kailangan ka ng patayin. Walang makakahadlang sa amin. Sasakupin namin at uubusin ang lahat ng mga tao rito. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Dadaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay bago mo masakop ang baryong to. Kung ganon, yun ba ang gusto mo? Tumawa ng tumawa ang lalaki. Maya-maya pa, bigla na lang itong umalulong ng malakas. Parang nagtatawag ng kanyang mga kasama. Magdasal ka na, bata. Parating na ang mga kasamaan ko at sisiguraduhin kong mamamatay ka. Yun ang akala mo. Aba, matapang ka ha? Pero alam ko naman na kaya ka matapang ay dahil nasa iyo ang basong itim na may mutya ng gamo-gamo. Biglang nagliyab ang mga mata ni Mang Ruben. Parang may apoy sa itim na bahagi ng kanyang mga mata. Sumugod ang pinakamatangkad na sigbin. Tumalon ito kay Josemarie. Naitaas niya ang katana at sumalo sa atake. Pero napaatras siya sa lakas. Nabuwal siya sa semento. Natalsikan siya ng laway mula sa halimaw. Tumayo siyang muli at hinarap ang sigbin. Pinunasan niya ang laway nito sa kanyang pisngi. Ramdam niyang mainit ito. Parang may halong asido. Napatingin siya sa hawak niyang katana. Nanginginig man ang kanyang mga kamay. Buong-buo naman ang loob niya na lumaban. Hindi ako papayag na matalo rito. Hindi ngayon! Sumugod muli ang sigbin. Mas mabangis at mas mabilis. Tumalon ito. Mga kukoy nakaumang. Ang bibig ay bukas na tila sasakmal. Ngunit sa eksaktong sandali, umikot si Josemarie sa tagiliran. Gamit ang buong bigat ng katawan, itinarak niya ang katana sa katawan ng sigbin. Tumili ang sigbin. Isang matinis at malalim na halinghing ang umalingaw-ngaw sa paligid. Kumislot ito, pilit na umaatras. Ngunit maigpit ang pagkakabaon ng espada. Hinugot ito ni Josemarie at mabilis na tinaga ang leeg ng sigbin. Tumilapo ng ulo at gumulong sa lupa. Walang hiya ka! Pinatay mo ang alaga ko! Biglang nagbago ang anyo ni Mang Ruben. Napangiwi siya at unti-unting lumitaw ang kanyang tunay na anyo. Kulubot na balat, maitim na mapupulang mga mata, mahabang kuko at matutulis na ngipin. Isang ganap na aswang ang lumitaw sa harapan ni Josemarie. Ngayon, tikman mo ang galit ko! Nagwala si Mang Ruben. Sumugod siya kay Josemarie. Mabilis parang hangin. Halos hindi mahabol ng mata ang bawat galaw. Pinagsususuntok
at pinagtatatadyakan niya ang binata. Sabay hampas ng kanyang matatalas na kuko. Nagtalsikan ang mga kahoy at lupa sa bawat pag-atake niya. Tinangkang salagin ito ni Josemarie gamit ang katana, pero sobrang lakas ni Mang Ruben. Biglang nagdatingan ang iba pang mga aswang. Kasama nila ang mas marami pang sigbin. Walang nagawa si Josemarie kundi ang tumakbo. Hinabol siya ng mga nilalang. Tumalon siya sa bakod, tumakbo sa ilalim ng mga puno, at muli napadpad sa isang malawak na lugar sa baryo. Sinundan siya doon ng mga halimaw hanggang sa siya ay mapalibutan. Natakot siya at inisip na nakatakda na ang kanyang kamatayan. Humigpit ang hawak niya sa kanyang katana. Ngunit tila isang himala. Nakarinig siya ng mga yabag. Maraming mga yabag. Napatingin siya at laking gulat niya nang makita sina Lolo Goryo, si Walter at iba pang mga kalalakian na may kanya-kanyang bitbit na mga sandata. Sugod! Nangyari na nga ang gera, tao laban sa aswang. Matindi ang naging labanan. Ang latigo ni Walter ay kanyang iwinasiwas sa mga kaaway, dahilan upang masunog at matunaw ang mga aswang at sigbin na natatamaan. Si Mang Goryo naman ay matikas na ipinupukol nito ang hawak niyang palakol. Mga sigbin ang una niyang pinuntiryang pugutan. Marami ang namatay sa panig ng mga aswang at may ilan ding namatay at nasugatan sa mga tao. Sa gitna ng kaguluhan, natigilan si Josemarie. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang isang pamilyar na muka sa lugar ng labanan. Nay! Pagkasabi nun, ay napatingin si Mang Ruben sa gawi ni Aling Pilar. Napangisi ito at sa isang mabilis na galaw, nilapitan nito ang ginang at agad na binihag. Sige, subukan mong gumawa ng hindi maganda, bata. Papatayin ko ang nanay mo. Huwag! Maawa ka! Biglang tila tumigil ang ikot ng mundo. Ang mga naglalaban, lahat ay napatingin kay Mang Ruben. Pakawalan mo ang nanay ko! Bitiwan mo siya! Wala ka sa posisyon para utusan ako, bata. Hawak ko sa aking mga kamay ang buhay ng iyong ina. Anak, hayaan mo na ako. Sige na, patayin mo na siya. Na hindi pwede. Hindi ko hayaang mapahamak ka. Huwag anak, isipin mo ang buhay ng mas nakararami. Okay na ako anak. Sige na. Tama na ang drama. Ibigay mo sa akin ang mutya ng basong itim, kapalit ng buhay ng nanay mo. Ano? Ayaw mo? Biglang idiniin ng aswang ang matalas nitong kuko sa leeg ni Aling Pilar. Tumulo ang dugo mula rito. Wag! Sige na, oo na. Ibibigay ko na sa iyo ang baso. Ito kunin mo. Pero pakawalan mo ang nanay ko. Inihagis ni Josemarie ang basong itim malapit sa aswang. Agad namang binitiwan ni Mang Ruben si Aling Pilar. Pagkabitaw ng baso, biglang bumagsak ang binata sa lupa. Tila nawalan ng lakas ang kanyang mga binti. Anak! Ano nangyari sa iyo? Lalapitan sana ng ina ang kanyang anak, pero naging maagap si Mang Goryo. Kinuha nito ang babae at inilayo kay Josemarie. Mang Goryo, ilayo niyo po si nanay dito, pakiusap. Si Walter ang agad na umalalay kay Aling Pilar. Pilit niya itong inilalayo, pero ayaw umalis ng babae. Hindi! Ang anak ko! Ano pa magiging laban niyo sa amin? Nasa akin na ang pinagmamalaki niyong mutya. Huwag ka nang maingay, Pilar. Yang anak mo, muling nawalan ng silbi. Lumapit si Mang Ruben kay Josemarie at iniamba dito ang kanyang mga kuko. Balak nitong patayin ng binata, ngunit nang makalapit na ito, biglang inilabas ng binata ang suot niyang kwintas. Ang tunay na mutya ng basong itim na may nakapaloob na mutya ng gamo-gamo. Isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas mula dito. Napaatras ng bahagya si Mang Ruben
ang ilang kasamaan nitong mga aswang. Nagtataka naman ang mga tao kung bakit tila hindi makagalaw ng maayos ang mga aswang. Nakatakip ang mga kamay sa kanilang mga muka, parang nasisilaw. Ang liwanag ng mutya ay hindi nakikita ng karaniwang tao, pero nakikita ng mga aswang. May ilang nagliyab ang balat at nagsisisigaw sa sakit. Mga kasama, ngayon na! Patayin ang mga aswang! Muling nag-alsa ang grupo ng mga tao. Sinugod nila ang mga natitigilang aswang. Pinatay ang mga sigbin. Tumalsik ang ulo ng mga ito. Dumanak ang dugo. Hindi! Hindi kayo pwedeng manalo! Kami ang may kapangyarihan! May kapangyarihan ka nga, pero wala silbi kung ginagamit mo naman sa masama. Mamatay ka na! Mamatay ka na! Itinaas niya ang katana. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ng binata. Tumakbo siya. Tumalon ng buong puwersa at tinaga niya ang leeg ni Mang Ruben. Tumilapon ang ulo nito at nahulog sa lupa. Wala na itong buhay. Ganon din ang nangyari sa iba pa niyang mga kasamahan. Nagtagumpay sila. Natapos na ang gera kontra sa mga aswang. Si Jose Mari biglang napaluhod sa lupa. Hingal na hingal, pagod na pagod, pero nag-uumapaw ang saya niya dahil sa kanilang pagkapanalo. Luhaang nilapitan siya ng kanyang ina at ng kaibigan niya na si Walter. Anak! Ang anak ko! Nay, tapos na po. Tapos na po ang katatakutan. Niyakap siya ng maigpit ni Aling Pilar. Makalipas ang ilang araw, unti-unti nang bumalik sa normal ang buhay sa baryo. Wala ng pangamba tuwing sumasapit ang gabi. Ang mga sigbin at aswang ay tuluyan ng naglao matapos ang matinding labanan. Tahimik na muli ang mga gabi at ang dating takot na bumabalot sa bawat sulok ng lugar ay napalitan ng kapayapaan. Gayunpaman, may ilang nagluluksa, lalo na ang mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Malungkot sila dahil hindi nila agad napansin ang mga kakaibang kilos ng ilan sa kanilang mga kababaryo. Hindi nila naisip na pinamumugaran na pala sila ng mga halimaw. Ngunit sa kabila ng sakit, natuto silang magbantay. Natuto silang makinig sa kutob. At higit sa lahat, natutunan nilang kilalanin ang tunay na anyo ng kasamaan na maaaring nakatago sa muka ng isang kaibigan, kapitbahay o kakilala. Mula noon, naging mas matatag ang ugnayan ng mga taga-baryo. Sama-sama nilang hinarap ang pagbangon. Sama-sama silang naghilom. Sa gitna ng lahat ng ito, si Jose Mari ang kinilalang bayani ng kanilang lugar. Hindi lamang dahil sa kanyang katapangan, kundi dahil sa kanyang pusong handang magsakripisyo para sa iba. Sa trahedyang kanilang pinagdaanan, may natutunan ang buong baryo na gaano man kadilim ang gabi, gaano man kapanganib ang paligid, basta't may tapang, tiwala, pagkakaisa at pagmamahal, tiyak na mananaig ang liwanag.